Nagsisimula ang kwento sa Hubert National Bank kung saan pinuntirya ng mga komando ng Special Forces na naging mga magnanakaw ang bangko. Dumiretso ang kanilang pinuno sa tagapamahala ng bangko at walang pag-aalinlangang binaril ito sa dibdib. Pagkatapos nito, buong planong kinontrol ng mga magnanakaw ang mga gwardya at naghagis ng Bluetooth speaker sa gitna ng bulwagan. Kung saan umalangaw ang isang mahigpit na boses na nag-uutos sa lahat na humiga at panatilihing nakalapat ang mga kamay sa lupa. Dahil sa takot, agad na nagsibabaan ang lahat at ang mga empleyado ng bangko ay nataranta at binuksan ang safe. Sa loob lamang ng 2 minuto, natapos ang buong pagnanakaw at nakatakas ang mga magnanakaw dala ang $3 milyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang 25 crores. Habang tumatakas, naiwan nila ang isang bombang pinapagana ng paggalaw at muling isang nagbabantang boses na kung may tatayo o tatawag ng pulis, sasabog ang bomba sa loob ng 15 minuto. Bago umalis, tumingin ang pinuno sa CCTV camera at binaril ito. Sa isang kisap mata, ang mga magnanakaw na ito ay naglalaho sa mga lansangan ng lungsod. Pagkalipas ng halos 25 minuto, nakatanggap ang FBI ng balita tungkol sa pagnanakaw, ngunit isang palatandaan na lamang ang natitira sa pinangyarihan, at iyon ay isang fingerprint sa bomba. Bukod dito, walang nakitang ebidensya na ikinagulat ni Jonathan. Hinala niya ay may malaking sikretong nakatago sa likod nito, kaya lumabas siya para maghanap ng ebidensya. Pero sinabi sa kanya ng kanyang partner na dala na ng mga pulis ang bomba. At nang makita ito, lalong nagalit si Jonathan, nagtataka kung bakit nakikialam ang mga pulis sa kasong ito. Sa galit, dumiretso siya sa istasyon ng pulis at hinanap ang hepe ng pulisya na si Brian at tinanong ito. Nang marinig ito, kinabahan si Brian at ipinaliwanag na ang natagpo ang fingerprint ay pagmamayari ng isang lalaking nagngangalang James na dating nasa Special Forces. Mga 5 taon na ang nakalilipas, dinukot ni James at ng kanyang pangkat ang ilang estudyante sa kolehiyo at humingi ng ransom. At nang hindi nabayaran ang pera sa tamang oras, pinatay nilang lahat ang mga ito. Pagkatapos nito, isa pang unit ng hukbo ang natunton at pinatay ang lahat ng mga tiwaling komando na iyon. At ngayon, ang tanging natitirang buhay sa pamilya ni James ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Ranger. Hinala ng pulisya na dahil patay na si James at ang buong koponan niya, malamang na si Ranger ang may kagagawan ng pagnanakaw na ito. Saka dumating si Agent Wells dala ang impormasyon na nakita si Ranger sa isang tindahan noong nangyari ang pagnanakaw, kaya hindi siya maaaring arestuhin dahil paanong ang isang tao ay nasa 2 lugar ng sabay. Nang marinig ito, naunawaan ni Jonathan na sadyang nililin lang ng mga magnanakaw ang lahat dahil sa paraan ng pagkilos ng mga magnanakaw na ito. Sinusubukan pa ring lutisin ng mga agent ang kalituhang ito nang maganap ang isa na namang pagnanakaw. At sa pagkakataong ito, pinilit ng mga magnanakaw ang tagapamahala ng bangko na buksan ang safe sa pamamagitan ng pagbabante sa buhay ng kanyang pamilya. Pumasok ang manager sa bangko na may suot na earpiece at dahil sa takot ay pinalabas ang lahat ng tao para mag-almusal. Pagkatapos nito, habang nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang vault at pagkatapos ng trabaho, nagtungo ang mga magnanakaw sa bangko. Muli, ginamit ng mga magnanakaw ang parehong istriktong boses sa pamamagitan ng speaker at kinontrol ang buong bangko, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sila kumuha ng pera. Sa halip, kumukuha sila ng ilang espesyal na dokumento na nakatago sa safe. Ang pinakanakakagulat ay nagamot nila ang nasugatang gwardya at pinapagamot din nila ang mga sugat nito sa babaeng empleyado. Malinaw nitong ipinapakita na ang mga taong ito ay hindi pumapatay ng sino man ng walang dahilan. At dito lumalabas ang tanong kung bakit napatay ang bank manager sa unang pagnanakaw. Pagkaraan ng maikling panahon, naging malinaw ang sagot ng sa gitna ng ulan, umalis ang ikatlong manager papunta sa opisina at binuksan ng isang magnanakaw ang pinto ng kanyang sasakyan at kinaladkad siya palabas. Nang madapa siya sa basang kalsada, wala na siyang pagkakataong makabangon at isang kutsilyo ang itinusok sa kanyang leeg. Samantala, nalaman ng may-ari ng bangko na si Jeffrey na 2 sa kanyang sangay ay ninakawan at higit pa sa pera ang natanggap. Nagsisimula na siyang mag-alala tungkol sa mga dokumentong iyon kung saan nakatago ang isang malaking sikreto niya. Samantala, pagkatapos ng 2 magkasunod na pagnanakaw, lalong nabagabag si Jonathan. Wala nang ibang iniwang bakas ang mga magnanakaw. Ang pinaka-nakakabahala sa kanya ay ang katotohanan sa isang bangko. Pinatay ng mga magnanakaw ang manager, habang sa kabilang bangko, ang mga taong iyon din ang nagligtas sa buhay ng isang nasugatang gwardya. Nang makita ang magkasalungat na pag-uugaling ito, naisip ni Jonathan na may nakatagong sikreto sa kasong ito kung bakit ginagawa ng mga magnanakaw ang mga ito ng labis-labis. Sa kalituhang ito, tinanong niya ang nakaligtas na tagapamahala ng bangko at hindi niya inaasahang makakakuha ng anumang mahalagang impormasyon mula roon. Ngunit lingid sa kaalaman ng manager ay nagbigay ito ng isang mahalagang pahiwatig. Tinanong ni Jonathan kung madalas bang pumupunta rito ang may-ari ng bangko na si Jeffrey at sinabi sa kanya ng manager na si Jeffrey ay isang napakayamang tao. Hindi siya naglalaan ng oras para bumisita sa isang maliit na sangay at minsan o 2 beses lang sa isang taon ang napupuntahan niya ang pinakamalaking sangay niya. Pero ang kakaiba, nitong mga nakaraang araw, araw-araw na pumupunta si Jeffrey sa maliit na sangay na ito,
tuwing oras ng pagsasara, at siya mismo ang nagtitingin ng vault. Nang marinig ito ni Jonathan, malinaw na naramdaman niyang may mali rito. Samantala, mas nakakagulat na balita ang ibinahagi sa kanya ng isang kasamahan na sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga serial number ng mga ninakaw na pera. Natuklasang ang buong $3 milyon ay naibigay na sa isang kawang gawa. Hindi sinabi ng hepe ng pulisya na si Brian kay Jonathan ang ganitong kalaking impormasyon, na lalong nagpagalit sa kanya, at inutusan niya si Agent Wells na imbestigahan kasama si Brian. Kinumpirma rin ng Departamentong Teknikal mula sa fingerprint na natagpuan sa balan na kay James din ito. At ito mismo ang bagay na labis na bumabagabag kay Jonathan. Sa ngayon, natagpuan na ang ebidensya na may mga fingerprint ni James sa parehong lugar. At ito ang pinaka-nakakalito kay Jonathan. Nagsisimula siyang makaramdam na may nakatago sa lumang kaso ng pagdukot na ngayon ay nabubunyag. Kinabukasan mismo, dumating si Jeffrey sa libing ng tagapamahala ng bangko, at kasama niya ay nakita rin ang pinuno ng lugar na iyon. Samantala, napilitan si Brian na ipagpatuloy ang investigasyon kasama si Wells, kung saan natagpuan nila ang isang mahalagang saksi. Isang gwardya mula sa isang tindahan ng alahas ang nagsabing nakagawian na niyang isulat ang mga numero ng sasakyan tuwing may hinala siya at naisulat din niya ang numero ng sasakyan ng magnanakaw. Nang tignan ang numerong iyon, lumabas na nakarehistro ang sasakyan sa pangalan ng RER. At sa sandaling mabunyag ang impormasyong ito, agad na iniutos ni Brian na arestuhin si Ranger. Kasabay nito sa punong tanggapan, may nakita si Jonathan na kakaibang file na sa una ay inakala niyang isang ulat ng investigasyon, ngunit may ilang litratong nahulog mula sa loob nito. Sa mga litratong iyon, si Jeffrey at ang pinuno ng lugar na iyon ay tila napakalapit, at nagiging malinaw na ang lahat ng ito ay ipinadala ng mga magnanakaw. Matapos pagdugtungin ang lahat ng mga pahiwatig, napagpasyahan ni Jonathan na kailangan na niyang direktang kausapin si Jeffrey. Kinabukasan, pumunta siya sa punong tanggapan ng bangko at nakilala niya ito, kung saan binanggit niya ang yumaong nakababatang kapatid ni Jeffrey, na biktima ng lumang kaso ng pagdukot. Nanatiling kalmado si Jeffrey bilang tugon sa mga tanong ni Jonathan at walang ipinakitang reaksyon. Pero nang direktang itanong ni Jonathan kung ano ang laman ng mga ninakaw na dokumento, namula ang mukha ni Jeffrey nang marinig niya ito. Nang makita ito, naunawaan ni Jonathan na ang paulit-ulit na pagbisita ni Jeffrey sa maliit na sangay na iyon ay hindi lamang isang formalidad, kundi may kinalaman sa isang malaking sikreto. Sa galit, tumawag si Jeffrey ng security, at sapilitang pinalaya si Jonathan sa headquarters. Kasabay nito, sinimulan na ng mga magnanakaw ang kanilang ikatlong operasyon, at sa pagkakataong ito, ang kanilang direktang target ay ang punong tanggapan ng bangko. Napakabilis at may koordinasyon ang mga magnanakaw, at malinaw ang papel ng bawat isa. Tinawid nila ang main lobby kung saan napakahigpit ng seguridad at maraming customer. Gayunpaman, sumulong ang mga magnanakaw nang hindi nagdudulot ng anumang gulo at sinubukang pumasok sa pangunahing lugar gamit ang mga cable. Kasabay nito, dinadala si Jonathan sa labas ng mga gwardya ni Jeffrey nang makita niya ang mga magnanakaw at sinabihan ang mga tao na humiga, na nagdulot ng takot sa loob ng bangko. Sinamantala ng mga magnanakaw ang pagkakataon at hinuli ang isang gwardya. At saka lang, sumulpat din si Jeffrey at nagsimula na ang pagpapaputok mula sa panig ng FBI. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, inilipat muna ni Jonathan si Jeffrey sa isang ligtas na lugar at pagkatapos ay bumalik upang harapin ang mga magnanakaw. Ngunit sa pagkakataong ito, natalo siya ng mga magnanakaw at sa wakas ay nakatakas si Jonathan kasama ang sugatang gwardya habang tinatapos ng mga magnanakaw ang kanilang trabaho. Pagkatapos ng mahabang laban, isang bodyguard na lang ang natira kay Jeffrey, na malapit nang bumagsak dahil sa pagod. Ang pinakanakakagulat ay hindi inatake ng magnanakaw na nakatayo sa harap ang bodyguard dahil mula simula hanggang katapusan ay si Jeffrey lang ang kanilang pakay. Sinabihan ng magnanakaw ang bodyguard na ibaba ang kanyang baril. Ngunit nang dumating ang isa sa kanyang mga kasama at binaril sa noo ang bodyguard. Sa mismong sandaling iyon, sinamantala ni Jonathan ang pagkakataon at umatake, napatay ang magnanakaw na bumaril habang ang pinuno ay nahuli ng buhay. Nang makita ang pagbabago ng sitwasyon, agad na sinunggaban ng isa sa mga magnanakaw ang isang babaeng empleyado upang mapalaya nito ang kasama nito kapalit. Nagaganap ang negosasyon sa magkabilang panig at napagpapasyahan ang palitan. Alam ni Jonathan na kung palalayain niya ang magnanakaw, maaaring hindi na ito maligtas. Ang nakakagulat ay tinupad ng magnanakaw ang kanyang pangako at pinakawalan si Jonathan at sinabihan ang kanyang mga kasama na huwag magpaputok. Mabilis na umalis ang lahat ng magnanakaw mula roon at tinatakan ng FBI ang buong pinangyarihan ng krimen. Samantala, nakatanggap si Brian ng tawag na nagpapalam sa kanya na natagpuan na si Ranger. Agad na narating ni Brian at Wells ang lugar na iyon, ngunit sa loob ng silid, tanging ang hipag ni Ranger na si Martha ang kanilang natagpuan. Ikinwento niya sa kanila na pagkatapos ng pagkamatay ni James, tuwing bumibisita si Ranger, nagbibigay ito ng pera para sa mga gastusin sa bahay upang mabuhay ang mga bata, at pagkatapos ay aalis.
Nang bigla siyang makatanggap ng impormasyon na nakita si Ranger malapit sa isang lumang bahay kung saan maaaring nagtatago rin ang iba pang mga magnanakaw, ngunit itinago ni Brian ang impormasyong ito kay Wells. Samantala, kinabukasan, nakatanggap si Jonathan ng isang hindi kilalang file na ipinadala mismo ng mga magnanakaw at nang makita ito, natigilan si Jonathan. Ang file na iyon ang naglalaman ng lahat ng krimen ni Jeffrey, at ang sikretong itinago niya sa loob ng maraming taon ay tuluyang nabunyag. Nabunyag na ang lumang malaking sabuatan sa pagdukot ay plinano mismo ni Jeffrey upang ang ari-arian ng kanyang pamilya ay manatili lamang sa kanya at walang paghahati-hati. Nagbayad siya ng isang opisyal ng militar para gumawa ng mga pekeng dokumento ng operasyon ng terorista at ipinadala ang pangkat ng Special Forces ni James sa misyong iyon. Sa pag-aakalang totoong mga terorista ang pinapatay nila, isinagawa nila ang pagsalakay. Ngunit kalaunan ay nabunyag na sila ay mga walang armas na estudyante sa kolehiyo kung saan kasama rin ang nakababatang kapatid ni Jeffrey. Matapos malaman ang katotohanan ito, ang buong koponan ay nawasak. Napagtanto nilang mali ang natanggap nilang order kaya agad silang nagpadala ng report. Ngunit bago pa man lumabas ang katotohanan, isa na namang pangkat ng mga espesyal na puwersa ang sumalakay sa kanila. Hindi handa ang koponan ni James para dito at sa biglaang pag-atake, isa-isa silang napatay. Sa mismong pag-ataking ito, napatay din si James. At sa pagkamatay ng nakababatang kapatid ni Jeffrey, ang buong ari-arian ay napunta lamang kay Jeffrey. Naunawaan na ngayon ni Jonathan ang buong katotohanan at nahulaan niya na may malalim ding koneksyon si Ranger sa buong larong ito at ang perang ibinibigay niya kay Martia ay maaaring ninakaw na pera. Hiniling niya sa kanyang mga kasamahan na mag-imbestiga mula sa anggulong ito. Sa kabilang banda, tahimik na sinusubaybayan ni Brian si Ranger at nakumpirma niyang nakatago ang pera sa lumang bahay na iyon. Napagpasyahan ni Brian at ng isa sa kanyang mga opisyal na bago magumaga ay aalisin na nila ang lahat ng pera mula roon. Ngunit habang umuusad ang investigasyon, naging aktibo rin ang media. Sinimulan ng lahat ng pangunahing channel sa TV na ilantad ang lumang katotohanan at naging malinaw kung gaano kalaking kawalan ng katarungan ang ginawa kay James at sa kanyang koponan. Nang makita ang balitang ito, napagtanto ni Jeffrey na nagsimula na ang kanyang masamang panahon. Sa panahong ito, si Jonathan mismo ang nakarating sa bar kung saan dating nagtatrabaho ang kasintahan ni James dahil mula pa sa simula, pinaghihinalaan na niya na maaaring buhay si James. Sa kabilang panig, bago magumaga, sinalubong ni Brian ang kanyang mga kasama, at sa huling sandali, nagbago ang kanyang isip at sinubukan niyang pigilan ang lahat, ngunit ang kanyang mga kasama ay nabulag ng kasakiman sa pera at hindi handang makinig kahit isang salita mula sa kanya. Samantala, sa loob din ng bar na iyon, natagpuan ni Jonathan si James. At nang makita si James na buhay na nakatayo sa harap niya, ang kanyang hinala ay naging katotohanan. Agad niyang dinala si James sa punong himpilan ng FBI at sinimulan ang interogasyon. Gamit ang pag-uugnay ng lahat ng mga pahiwatig na natagpuan sa ngayon. Nagsimulang maniwala si Jonathan na si James mismo ang naging pinuno ng mga magnanakaw upang maghayganti. Pero malinaw na itinatanggi ito ni James at sinabing hindi siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa kabilang panig, hinarap ni Brian ang dalawa niyang kasama at humiwalay sa kanila. Ngunit nakararating pa rin silang dalawa sa lumang bahay na may balak na nakawin ang pera. Pagdating nila roon, nawasak ang kanilang mga pag-asa dahil kung saan nila inaasahan ang ilang cresor na rupi, wala silang nakita. Sakalang tumunog ng malakas ang sirena ng mga pulis at lalong lumala ang sitwasyon. Sinubukan ng isa sa dalawa na magpaputok sa mga pulis, ngunit agad siyang binaril ng mga pulis at namatay, habang ang isa naman, dahil sa takot, ay itinaas ang kanyang mga kamay at sumuko, kaya siya rin ay naaresto. Kasabay nito, nakatanggap si Jonathan ng balita mula sa FBI na nahuli na ang mga tauhan ni Brian. At sakto lang, dumating din si Brian doon. Tinanong siya ni Jonathan kung paano niya nalaman ang lokasyon ng pera, at sumagot si Brian na nakuha niya ang impormasyong ito mula sa isang impormante at alam din ni Wells ang lahat tungkol dito. Nang marinig ito, natahimik si Jonathan at agad na tiningnan ang file ni Wells kung saan nakasulat na si Wells ay bahagi ng parehong unit ng Special Forces na ginamit ni Jeffrey. At pagkatapos ng misyon, bigla siyang umalis sa hukbo at sumali sa FBI. Ngayon, naiintindihan na ni Jonathan ang buong katotohanan. Alam na ni Wells ang lahat mula pa sa simula, at ginamit niya ng mali ang kanyang kapangyarihan para patuloy na magbigay ng mga pahiwatig sa mga magnanakaw nang sa gayon ay makapaghiganti siya kay Jeffrey. Ngayon, malinaw na siya ang tunay na utak. Ngunit nang makarating silang dalawa roon, huli na ang lahat dahil nakatakas si Jeffrey sakay ng helikopter at ang plano ng mga magnanakaw para sa paghihiganti ay nananatiling hindi patapos. Nang makita ito, hindi napigilan ni Wells ang kanyang galit at sinimulang paputukan ng walang tigil ang helikopter. Sinubukan siyang pigilan ni Stockwell at sinabing nag-aasal siyang baliw, ngunit sa sandaling iyon, dumating doon ang lahat ng kasama ni Wells na may dalang mga armas. Nang makita ito, kumbinsido rin si Stockwell na si Wells ang tunay na utak sa likod ng buong larong ito. At kahit ano pa man ang sitwasyon, hindi siya atres. Lumaban siya ng buong lakas, pinabagsak ang ilang magnanakaw sa paligid niya. Ngunit pansamantala,
Isang magnanakaw ang sumalakay mula sa likuran at hinampas si Stockwell sa ulo gamit ang dulo ng rifle na siyang ikinawalan nito ng malay. Sa loob ng maikling panahon, dumating roon ang mga sasakyan ng pulis na may malalakas na sirena at tumakbo si Jonathan paakyat sa bubungan. Pero ng mga panahong iyon, huli na ang lahat. Sa bubong, tanging isang sugatang si Stockwell ang nakahiga roon habang si Wells ay nakatakas kasama ang kanyang mga kasama. Saka naalala ni Brian na nakakita siya ng mapa sa kotse ni Wells na may marka sa isang lugar. At gamit ang alaalang iyon, narating niya ang lokasyon kung saan inililipat ni Wells ang pera. Pagkakita pa lang ni Wells kay Brian, sinabihan niya itong tahimik na umalis doon. Pero nang hindi umatras si Brian, nagpaputok si Wells. Pero hindi basta-basta hahayaan ni Wells na umalis si Brian. Kaya siya mismo ang nagulat sa pulisya tungkol sa lokasyon ni Brian at saka hinanap si Jeffrey. At pagkatapos ng ilang buwan, nakakuha sila ng lead kay Jeffrey sa Mexico. Lubos na natitiyak ni Jonathan na naroon din si Wells, kaya mag-isa siyang pumunta para hanapin ito. At nang magharap ang dalawa, sa mga mata ni Jonathan, may awa, galit, at sakit para kay Wells ng sabay-sabay. Sinabi ni Wells kay Jonathan na siya at ang kanyang mga kasama ay matagal nang namamatay sa loob ng bahay. At sa oras mismo ng misyong iyon, napagtanto niya na may mali. Matapos malaman ang katotohanan, at ang tunay na taong responsable sa buong masakit na kwentong ito ay si Jeffrey. Kaya naman napagpasyahan nilang maghiganti. At nang marinig ito, direktang tinanong ni Jonathan si Wells tungkol sa mga inosenteng taong pinatay nang walang anumang dahilan sa lahat ng ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jonathan sa pandinig ni Wells. Pagkasabi nito, dumiretso si Jonathan kay Jeffrey, na hindi pa rin nagsisisi sa kanyang nagawa, sa halip ay tumatawa ng mayabang. Iniisip ni Jeffrey na sa pagpunta niya sa Mexico, naging ganap siyang ligtas, at pinagbantaan niya si Jonathan na kung siya ay sasaktan, magiging kriminal din si Jonathan. Biglang inatake at sinaksak ni Jonathan si Jeffrey sa tiyan, dahilan para magtakbuhan ang mga tao sa paligid dahil sa takot. Nang makitang sugatan ang kanyang amo, binunot ng bodyguard ni Jeffrey ang kanyang baril, ngunit unang napansin siya ni Wells at binaril siya. Pagkatapos nito, itinutok ni Jonathan ang kanyang baril kay Wells, at pareho silang tumayo ng magkaharap, ngunit ibinaba ni Wells ang kanyang baril, tumalikod, at nagsimulang maglakad palayo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.